Good morning mga kakimpaw! Welcome back dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. At ang atin pong tatalakayin ngayong umagang ito at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito mga kakimpaw sa another win na naman nila Kim and Paolo sa kanila pong katapat na programa mga kakimpaw. At syempre dito sa naging bakasyon or trip to Europe nila Kim and Paolo. Kaya tumutok lang po kayo hanggang dulo ng ating update. Pero bago po ang lahat ng yan, i-click nyo po muna yung subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. So narito nga simulan na natin ang ating chikahan sa umagang ito. At unahin na po nating pag-usapan ng mga comment na napili natin basahin this morning. So ang unang komento po nito ay nagmula kay Mamila Borja. Sabi niya rito, bakit Ma'am Gandara? Diba trabaho yan ni Kim? Na may kontrata yan. Hindi dapat magsalita kay Kim. Iba ang problema ni ate ni Kim. Alam mo yan, basher. Huwag mo sabihin, hindi mo alam. Kaya sana tigilan mo na si Kim. Nagtatrabaho lamang siya ng maayos para sa family. Pinagpaguran niya yan. Hindi niya hiningi kahit kaninong man. Pinagpaguran niya yan. Kaya lubayan niyo si Kim. Gumawa na lang kayo ng ikasasaya nyo man lang. Kung inggit, pikit ka na lang. Basta maligaya ang aming idol Kim Pao. Lord, bahala na kayo sa nega. Basta walang inaagrabyado sa tao. Sapat na sa amin makita ang Kim Pao na masaya. Nandito lang kami sa paligid, nakasupport lagi. Nakasupport sa Kim Pao. Thank you Lord, gabayan mo po ang Kim Pao hanggang dulo sa araw-araw ng gawain. Sigad na ang may alam sa buhay nilang dalawa. Thank you so much Mamila Borja sa inyong comment and tama po kayo. Pinagpagura ni Kim ang lahat ng mga narating niya ngayon sa buhay at napakalayo ng problema nilang dalawang magkapatid mga kakimpaw. Hindi nga po sigurado kung ano po ang naging dahilan ng alitan nilang dalawa, kung totoo bang dahil sa sugal. Pero yun po ay sa napakalaking kasino mga kakimpaw at hindi po sa ganitong online app mga kakimpaw. So napakalayo. Dapat ay lubayan nyo sila Kim and Paolo, lalo na kung wala naman po talaga kayong nalalaman sa kanila. Ultimo nga po mga fans na nakatutok sa kanila wala pong idea ano nang nagaganap. Kayo pa kaya ng mga bashers? And wag nyo agad husgahan ng pagkatao ni Kim Chiu dahil lamang sa pagiging endorser po niya. Pero sa totoo lamang po mga kakimpaw, isa rin talaga to sa ikinatatakot ng mga fans kay Chinita Princess na mangyari po ito, masilip si Kim, batikusi si Kim dahil dito. Kasi nung una, hindi rin po talaga nagustuhan ng mga fans. Pero malay nyo naman, di ba mga kakimpaw, tinatapos lang ni Kim ang kanyang kontrata. Anyway, dumako naman tayo dito sa atin pong mga balita ngayong umagang ito. Ay pag-usapin nga ang tungkol po dito sa Di Alibay mga kakimpaw kung saan talaga naman pong bongga, kabog na kabog sapagkat ang total number of TV ads ng Kim Pao ay talaga namang sobrang dami. Inuulan po ng blessings ang Di Alibay mga kakimpaw. So ito nga po yung update noong May 19, 2026 at makikita nyo po dito sa isang channel pa lang 84 na agad sa Kapamilya Channel and TV ads. Then sa A to Z 74 po and 77 sa All TV 2 mga kakimpaw. Grabe no? So ito po ay TV ads listing from PHCA CIT mga kakimpaw. Ayan. Grabe no, talagang napakalakas po ng Di Alibay kahit napanood na po ng marami sa Prime Video. Samantalang ito po kanilang katapat ay pumalo lamang po ng 16 TV ads. Grabe, napakaliit po nito. Walang-wala pa po ito sa Kapamilya Channel, sa isang channel lang ng Di Alibay na 84. Ang laki ng agwat, di ba mga kakimpaw? 84 versus 16. Paano pa kung pagsasama-samahin pa, tatlong channel
The Alibay. Ang layo talaga ng agwat. Ganun din po online, hindi lang po sa sa television ha, pati po online. Napakalayo po ng diferensya sapagkat ang online nga po nasa 178, 455 ang concurrent viewers. Samantalang yung sa kanila ay 47k watching lang, mga kakipi. So sabay lang po yan ha, mga kakimpaw, magkasabay online. Di ba mas marami naman pong nanonood ngayon online, pero kanila 47 lang. Totoo talaga, accurate po talaga yung TV ads po sa TV, mga kakimpaw. Kasi talagang hindi rin nakapagtataka kung bakit ang layo ng agwat. Kasi in online viewers, grabe mga kakimpaw, laki talaga ng diferensya. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa nirelease nga po na statement ng ABS-CBN kung saan talagang marami po na congratulate kina Kim and Paolo. Sabi dito, ABS-CBN itself cited #Myla will make you disappear as a strong performer that helped boost the revenue. Clear proof of its strong ROI and of the huge contribution of Kim Pao to the network. We will never get tired of supporting you, Kimi and Pao. Talagang malaki po ang contribution nila Kim and Paolo ng mga Kim Pao sa network. Kaya thank you so much din sa lahat ng mga supporters nila Kim and Paolo. Sobra nakaka-proud para kasama po tayo dito na talagang naging dahilan para po mapasama ang My Love Will Make You Disappear sa mga nakatulong na maboost po ang revenue ng ABS-CBN. And magpahanggang sa ngayon, talagang nakakatulong pa rin po ang Kim Pao kasi hindi po nalalaos at talagang napakatibay pa rin po ng samahan ng dalawa, mga Kim Pao, ng kanilang mga project, sumunod na project. Like ito nga, The Alibay, mga Kim Pao, na talagang grabe, no? Yung kanilang, mga Kim Pao, mga TV ads sa social media, talagang million views sumahakot ang Kim Pao. Lahat ata ng mga scenes nila ay maabot ng million views. Anyway, medyo naguluhan naman ako, mga Kim Pao, kasi mukhang bago lang po sa paningin ko. Etong picture na to ng Kim Pao na naka glasses. So, kailan ito, mga Kim Pao? Kasi nung nakaraang buwan, mga nagdaan, ilang beses din kasi ako nawala ng internet, diba, mga Kim Pao? Nawala ng update, nagbakasyon din. So baka ito po ay yung mga panahon na nawala po tayo panandalian, mga Kim Pao. And syempre, based po dito sa ating pagre-research, ito po, mga Kim Pao, ang larawan daw pong ito nila Kim Chiu and Paolo Avellino ay mula po sa kanilang napaulat na bakasyon sa New Europe noong December 2025 hanggang 2026. Samantala, let's go naman, mga Kim Pao, sa ilan pang comment na napili natin basahin for this morning. Mula po ito kay Ma'am Estelita Lalo. Sabi niya rito, nakakatawa mga bashers, mas live loose mga sinasabi nila kay Kimi, pero kung pakinabang yan, nako, lalanggamin talaga siya. But mind you this also, for the good of the citizenry, ayan, remind them to vote real public servant and not protector of the few big names and businesses. So, wala namang sinabi si Kim na masama, diba, mga Kim Pao? Just vote wisely, mga Kim Pao, para sa ikagaganda ng ating bansa. Wala rin naman siyang ipinagtanggol na pangalan. Basta vote wisely. Anong masama doon? Ay, grabe, nakakaloka talaga, mga Kim Pao. Pero kung kung makikinabang sila kay Kimi, abay, ang bibilis po ng mga yan. For sure, nangungunang-una. Anyway, sabi naman po dito ni Madam Sar Shalom, shoutout po sa inyo. Talagang mga basher lang ng Kim Pao ang ayaw kay Kim.
Kim Pao pa rin. Karapatan ni Kim ang magpahayag ng kanyang opinyon tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating political arena. Ayan, after all, she is the honest taxpayer. Yung iba nga dyan, siguro hindi honest taxpayer, pero kung makapanumbat kay Kim, naku, 'di ba? Totoo, Mama Salsyalo, ang sasarap. Nakakaloka talaga. Grabe, baka nga sila pa itong mga hindi nagbabayad. Tapos si Kim, itong kanila pong pupunteriyahin na may karapatan po na magsalita, mga Kakimpaw. Ano ba? Seryoso ba sila? Talagang gano'n na ba talaga toxic ng Pilipinas? Parang ang hirap na tuloy ipagmalaki. Sabi nga ang hirap mong mahalin Pilipinas. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin mga chika. Maraming salamat at ingat po palagi.